Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kwento ng isang dalagang binging-bingi sa abuso ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng matatalim na salitang siya ay si Jade. Kailangan matapos ko itong pagre-review ko. May exam kami bukas. Ala, bakit namatay ang ilaw? Nagre-review pa ako. Jade, in-off ko ang ilaw. Alas 12 na bukas pa ang ilaw? Ha? Akala mo ba malaki magpadala ng pera ang ama mo? At nag-aaksaya ka ng kuryente? Lola, nagre-review po ako dahil may exam kami bukas. Nangangatwiran ka pa? Sinungaling ka talagang bata ka. Napakahaba ng araw, wala kang ginawa. Hoy, huwag na huwag mong bubuksan yung ilaw na yan, ha? At malilintikan ka sa akin! Ano ba yan? Paano yan? Flashlight na naman ang kasangga ko nito. Di pa niya naisip. Alas 8 na ako nakauwi. Naglinis pa ako ng bahay. Naghugas pa ng pinagkainan. At nagpahinga. Ay, talagang ngayon pa lang ako makakapag-review. Mga damit mo yan, hindi ba? Oh, tingnan mo, oh. Pinagtatap mo ng lola mo dito sa labas. Saan ka ba galing? Galing po ako ng school. Puro kasi kami production ngayon eh. Teka lang po ah. Oh, naririyan ka na pala. Ayan. Ayan ang mga damit mo na ubod ng baho at nilalamok na sa kwarto. Hindi mo man lang malabhan? Aba, mahiya ka naman. Babae mong tao, salaula ka. Lola naman, bakit yun naman tinapo dito sa labas ng bahay? Kaya naman, ang daming nakakita. Pati yung mga panloob ko nandito. Kasi lumalaki kang tamad. Uti mo damit mo, hindi mo masikaso. At ngayon ka lang umuwi. Tapos sinasagot-sagot mo pa ako? Busy po ako sa shooting. Busy-busy. Hindi ko lang po masikaso, pero lalabang ko naman po mga yan. Hindi nyo naman ako kailangan ipahiya. Narinig niyo yan? Ha? Narinig niyo yan? Concern lang naman ako sa kanya. Pinagsasagot pa ako ng sutil na batang ka. Hindi niyo naman dapat pinapahiya yung bata. Sige! Magkampi-kampihan kayo. Sabihin yung mali ang pagpapalaki ko sa batang ka. Jade, come on! Punta ka na sa debo ko. Tapos na yung Hell Week natin. Let's enjoy. Most of our classmates will be there. O Elise, gustuhin ko man. Alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? 18 anyos na ako, pero hindi ko pa rin magawang magkaroon ng kasintahan o kaya bumarkada man lang. Kasi lagi ako inaadlangan ng lola ko. Pinapagalitan pa ako kaya siyang mabubuntis, malanti, at hindi makakatapos ng pag-aaral. Alam mo, naiisip ko, dahil sa matanda na si lola mo, kaya nagagawa niya yon. But you know, my lola's not like that. She's the gentlest woman at her age, ha? Plus, nakakasabay siya sa aming mga apo niya. She aged gracefully. Tagal ko na nga rin nagtitiis eh. Alam ko, mas namang magtanim ng galit. Pero galit na galit ako sa kanya. Walang nakakaintindi kung gaano kasakit yung mga sinasabi niya sa akin. Binibilang ko lang nga lang din yung araw kung kailan tayo gagraduate para makaluwas agad ako sa Maynila. Gusto ko na siyang layasan. If it cost your peace, you should do something about it. Lahat tayo may karapatang mamuhay ng payapa. At kung sa pag-alis mo sa poder ng lola mo, mas magiging okay ka, ituloy mo. Lalo pa, at diagnosed ka na with anxiety. Elise, ang lungkot-lungkot ko. Dito na nga lang ako sa school at sa bahay niyo nakakahinga. Dahil halos araw-araw na alam ko binubungangaan ng lola ko kahit na simpleng bagay. Ayoko
lalaban na lang ako para kay Papa. Jade, lagi mong tatandaan. Nandito kami. Our house is always open for you. Ang tahanan dapat magpapatahan sa'yo. Hindi maglalagay ng luha sa mga pisngi mo. Halika nga dito. Power hug na nga, no? Oh, sige na. Kahit di ka na makapunta sa birthday ko, ha? Huwag ka na lang magpapalipas ng kain. Kumain ka lagi kahit malungkot ka. Oo. Salamat, Elisa. Pasensya ka na. Hoy! Linisin mo yung lababo. Napakasalaula mo at diyan ka pa nagmumumog. Nilinis ko na po, Lola. Puro ka kasalaulaan. Matalinong tanga. Sa eskwelahan ka lang magaling. Ano po bang pinupunto nyo? Nagmumog lang ako. May nasabi na kayo agad na masakit sa akin. O ba't? Taputin nyo nga ako. Galit ba kayo sa akin? Sumasagot ka pa? Totoo naman, di ba? May galit kayo sa akin dahil kahit simpleng bagay lang pinalalaki nyo. Araw-araw na lang, kahit sa mga kapitbahay natin, sinisiraan yung sarili nyo nga po. Pinagkakalat nyo, masama akong tao. Kahit alam naman nating dalawa, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Napakasama ng batang to. Alis ko nga dito. Wala kang respeto sa akin. Nahihirapan ako. Huminga. Halika dito. Halika dito sa tsuhin mo. Ipakita mong totoo mong kulay. Bastos ka. Halika dito. Ano umaga, nagkakamulo kayo? Ay, naka. Aatakihin ako sa batang to, Samuel. Ang puso ko. Diyos ko. Papatayin ako ng batang to. Ako na naman ba may kasalanan? Ako ulit pinagbubutunan nyo? Oh, sumasagot ka pa. Alam naman po nating dalawa kung sino gumagawa ng problema dito. At kung bakit laging mainit ang ulo ng nanay nyo. Ay, hindi ko lang maintindihan. Bakit ako pinagbubutunan ng galit? Bastos ka. Wala kang respeto. Hindi mo naiisip kahit matanda na siya. Siya pa rin ang nag-aasikaso sa inyo. Tama. Intindihin mo, Mama, ha? Alam mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Lumaki siya sa madrasta, minaltrato, at pinaparumbado ng chuluwis mo. At sinasabi niyo yan na sapat na dahilan para ako naman ang magtatuloy ng nanay niyo. Ha? Kahit kailan ba tinanong niyo ako kung ayos naman sa akin, kung paano niya ako pakitunguhan, ha? Ang dibdib ko. Basta ka palang nagmamalaki ka na. Paano pa kapag nagkaroon ka ng sarili mong pera? Wala kang utang na loob. Kahit nung nawala yung pera niya, ako pinagbibintangan niyo. Kahit alam niyo si Tito Luis yung kumuha nun. Hindi ako nagmamalaki. Hindi ko gusto yung ganitong klase ng buhay. Kaya ka lumayas ka sa bahay na ito. Hindi ka namin kailangan dito. Lumayas ka! Jade, look at you. 2 days ka na hindi kumakain. Are you sure you're taking your meds? Your anxiety kicks in again. Ang gulo ng kwarto mo. Hindi ka pa naliligo. I'm sorry, Elise. Gusto ko muna mapag-isa. Oh. Okay, Jade. Nasa baba lang ako if you need something, okay? Hello? Hello, anak. Nasaan ka? Hindi ka na umuwi. Nag-rest ka daw. Pa, pabor po sa akin na palayasin ako. Matagal ko nang gustong umalis doon. Nasaan ka ba? Okay ka lang ba? Yung gamot mo, anak. Iniinom mo ba ba? Nakila Elise po ako. Hindi ako okay. Hindi naging maganda ang dulot nun sa akin. Ang sakit-sakit po. Ayoko na bumalik doon. Mas gusto ko ng tahimik. Anak, hindi ba kita masasamahan dyan? Sa graduation mo pa ang makakauwi. Ito pa rin mo. Hindi ko din gusto ito.
Hindi ko kayang intindihin ang nararamdaman ng iba kapalit ang kapayapaan ko. Mas mabuti na sa akin ang lumayo. Pa, pag-uwi mo, lumipat na tayo ng Maynila. Makakahanap agad ako ng trabaho. Naintindihan kita, anak. Pero tandaan mo, na pamilya mo pa rin yun. Lola mo pa rin siya. Hindi magandang pinagdaanan ng Lola Elena mo. Kaya sawakan mo lagi ang iyong pangunawa. Pero pa, alam mo naman na dahil sa araw-araw kong nararanasan kay Lola, kaya ako nagkasakit, hindi ba? Hindi din naman po naging madali ito sa akin. Nahihirapan po ako na mag-aral. Tapos sa bahay palagi akong kinagagalitan. Kahit sa mapapaw na dahilan. Lagi siyang gumagawa ng ikagagalit niya sa akin. Anak, may pag-asa pang bumalik. Mapalag ka na kapag magawag ka. Pero ang lola mo, hindi niya naranasan magpagamot. Pinipilit pa niyang maging mabuting ka. Kahit may anger issues siya. Anak, sana lawakan mo ang iyong pangunawa. Dapat patawad ka. Papa! Narito ang summa cum laude ng Bachelor of Arts in Mass Communication, Jade Austria, para sa kanyang munting talampati. Nagsilbing tahanan ko ang eskwelahan. At ginugol ko na lang ang sarili ko sa pag-aaral para makalimutan ko ang mga masasakit kong naranasan. Ang pamilya ay hindi lamang sa dugo. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan. Kung ang paglayo ang tanging solusyon upang sa buhay ay di ka bumitiw, huwag kang magdalawang isip na lumayo. Ang pinakamahalaga, huwag mong kalimutang mangarap. Dahil ang iyong pangarap ang kukumbinsi sa'yo na ipagpatuloy ang buhay. Anak, proud ako sa'yo. Patawarin mo ko dahil wala ako sa tabi mo. Wala yun pa. Ang mahalaga, magkasama na tayo. Oh, tumatawag ang lola mo. Sandali. O, kausapin mo. Hello, Lola? Hello, Jade, Apo. Ay, patawarin mo ko dahil ikaw ang laging nakakagalitan ko. Wala kang kasalanan. Patawarin mo ko. Ay, congrats nga pala, Apo ko. Lola, sorry din po dahil nagtanim ako ng galit sa inyo. Dapat nga, mas lalo pa kitang inunawa. Maraming salamat po sa pag-aasikaso mo sa akin. O siya, sige na. Eh, nasa na ba kayo ng papa mo? Naghihintay na kami dito ni na Tito Luis at Tito Samuel mo. Magsa-celebrate pa tayo. Ang dami naming inihanda. Wow! Oh, sige po, Lola, pauwi na po kami. Thank you po. Makapangyarihan daw ang salita. Lahat ng mga bintang, husga, at hinala na narinig ko. Lahat ng iyon nabaliwala sa tagumpay na narating ko ngayon. Isa na akong host sa pangarap kong show. Mapayapa kaming namumuhay ni Papa sa Maynila. Higit sa lahat, pinagpapatuloy ko pa rin ang therapy upang balang araw, hindi ako makasakit ng damdamin ng iba. Makapangyarihan ang salita. Ngunit wala nang mas lalakas pa sa mga salitang binibigkas mo sa iyong sarili.
Ako ay may karapatang mamuhay ng payapa. At higit sa lahat, magpatawad. Dahil ang tunay na nagmamahal ay nagpapatawad. At sa pagpapatawad, makakamit ang tunay na kaligayahan. Ako po si Jade. Ito ang aking buhay. Ang sugat ay hindi lamang nakukuha sa pisikal. Ito ay matatamo din sa emosyonal. Huwag nating ipagsawalang bahala ang mga bagay na umuupos sa atin at nag-aalis ng kapayapaan ng ating isipan. Lahat Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na hindi bumitiw sa buhay sa kabila ng mga pagsubok sa pagkawala sa kanilang piling ng pinakamamahal na ina. Siya ay si Marlena. Ang biglaang pagkamatay ni Inay ang naghatid ng pinakamalaking kalungkutan sa buhay naming magkakapatid. Walang sandaling hindi kami nangungulila sa kanyang pagkawala. At bawat paglipas ng araw, hindi naging madali para sa amin ang magpatuloy sa laban ng buhay. Kuya Drew, tingnan mo, oh. Linitian ako ni Inay. Jessa, patay na si Inay. Kaya huwag ka nang kung ano pang sinasabi mo. Lalo ngayon, nakapurol na siya. Bakit ba kasi ayaw mo maniwala sa akin? Tingnan mo kasi si Inay, para maniwala ka. Ang mabuti pa, matulog ka na lang. Pagod ka na sa kababantay dyan sa kabaong ni Inay. Bumalik ka na lang kapag nakapagpahinga ka na. Sige na, ako na muna magbabantay sa kanya. Ayoko matulog, kuya. Ayokong iwan si Inay. Basta dito lang ako sa tabi niya. Sabi niya kasi sa akin, huwag daw akong aalis sa tabi niya. Ay, o sige, ikaw ang bahala. Ako naman, sasalubungin ko ang mga dumarating na nagikiramay. Diyan ka na muna. Kung sa simula pa lang, sinabi na po sana ni Inay yung mga sintomas na nararamdaman niya, di kahit papano, maipapagamot pa namin siya sa kahit na saang public hospital. Hindi na po sana umabot pa sa stage 4 na naging dahilan ng pagkamatay niya ang colon cancer. Sinadya niyang ilihim sa atin ang sakit niya. Dahil ayaw niya tayo mag-alala. Isa pa rin siguro sa iniisip niya, wala naman tayong itutustos sa kanyang pagpapagamot. Ang sakit-sakit, Jam. Hindi po namin alam kung paano namin makakasanayang mamuhay nang wala na si Inay. Hindi na namin maririnig ang kanyang boses. Hindi na namin madarama ang maiinit niyang yakap kailanman. Oo, alam ko. Dama ko rin ang pagdadalamhati niyo magkakapatid. Wala naman talagang pinakamasakit sa lahat, kundi ang permanenteng pagkakahiwa-hiwalay ng isang pamilya nang dahil sa kamatayan. Si Jessa po ang inaalala ko. Hindi pa niya naiintindihan na permanente ang kamatayan. Kaya paano namin papaliwanag sa kanya? No, patay na nga si Inay. At hindi na babalik pa kahit kailan. Paano namin sasagutin yung mga tanong niya? Lalo lang magpapabigat sa aming mga kalooban. Parang si Jessa yung umiiyak ngayon na umahabol sa babaeng nakaputi. Paano siyang napunta rito sa istasyon ng tren? Ang layo na nito sa lugar namin. Bakit ba bigla akong kinabahan? Kailangan masundan ko siya.
Kailangan maabutan ko bago pa siya tuloy ang sumama sa babaeng hinahabol niya. Ay, Jessa, Kuya Gerald! ako nga. Salamat, inabutan kita. Saan ka pa pupunta? At anong ginagawa mo sa lugar na ito? Sinusundan ko kasi si inay eh. Pero bigla na naman siya nawala sa paningin ko. Nakaputi pa nga siyang damit eh. Ang mabuti pa, tara. Ihatid na kita sa inyo. Tiyak na hinahanap ka na ng ate Marlina mo. At nag-aalala na yun sa'yo. Ayoko, Kuya Gerald. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakikita si inay. Jessa, makinig ka sa akin, ha? Patay na nanay mo. Hindi mo na siya makakasama kahit kailan. Yung babaeng nakaputi na sinusundan mo, kamukha lang niya yun. Bakit ba lahat kayo sinasabi niya patay na si inay? Eh, Nakakausap po nga siya eh. Sabi pa niya sa akin, isasama raw niya ako kahit saan siya pumunta. Kaya diyan ka na, Kuya Gerald. Jessa! Hahanapin ko si Uy! inay. Jessa, saan ka pupunta? Magbalik ka rito! Jessa! Paano kung hindi mo nakita si Jessa sa istasyon ng tren? At sa kahahabol niya sa nakaputing babae na sinasabi mo, sumabay na rin siya sumakay doon. Sa dami ng istasyon ng hihintuan ng tren, so saan pa namin nahanapin yung kapatid ko, Gerald? Kaya nga, mabuti na lang. Hindi pa ako nakasakay ng tren ng mga oras na yon. Papunta nga kasi ako sa Magallanes Station para pumasok sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Habang dumaraan ng mga araw, hindi na namin alam kung paano paggagabayan si Jessa sa kasalukuyan naming sitwasyon. Mas magiging mahirap sa inyong mga kalooban kung hindi niya maunawaan ang mga nangyayari. Kahit sa kanyang murang edad, kailangan unti-unti ring maipaliwanag sa kanyang katotohanan ng kamatayan para mas malampasan niya ang pagdadalamhati Marlina. Pero paano nga? Bawat araw, bawat oras na hindi ko na alam kung paano pa poprotektahan ang kanyang mga nadarama at pangamba. Ha? Anong ibig mong sabihin aalis ka? At ano? Iiwan mo mga anak mo, Kiel? Hindi ko kasi kayang tingnan ang pangungulila nila sa kanilang ina. Naghihirap lang ang kalooban ko. Lalo na kapag nakikita ko silang umiiyak. Kaya sa halip na tulungan mo ang iyong mga anak na iangat ang kanilang mga kalooban, mas gugustuhin mo pang talikuran na lamang sila, ganon? Dahil hahanapin ko rin ang sarili ko, ate. Gulong-gulo na rin ang isip ko mula nung mamatay si Sonia. May mga sandali na gusto ko na rin magpakamatay para matakasan ko na rin ang mga problemang naiwan niya sa aming mag-ama. Bakit? Sa akala mo ba, kapag iniwan mo ang mga anak mo, makapangmumuhay ka ng tahimik sa pupuntahan mo? Na hindi ka guguluhin ang konsensya mo? Dahil bilang isang ama, ikaw ang unang-unang dapat natakbuhan nila sa kanilang kalungkutan. Hayaan mo na ako sa desisyon kong ito, ate. Sa gagawin kong ito, dito lang ako makasusumpong ng kapanatagan. Pero ito ang tandaan mo, Kel. Kailanman, hindi mo matatagpuan ang hinahanap mong kapanatagan sa binubuo mong maling desisyon ngayon. Kaya bago pa sirain ang pagpapasya mong yan ang buhay ng iyong mga anak, huwag mo nang ituloy. Bro, gabi na. Bakit nandito ka pa sa basketball court? Iniintay ko kasing dumating si ate. Kuya Gerald, Bakit? Saan ba nagpunta ang ate mo? hahanapin daw niya si Itay. Hahanapin ang itay nyo? Oo. Ako, Kasi, iniwan na kami ni Itay. Kaya ang sabi ni Ate Marlina, hindi raw siya uuwi hanggat hindi niya nakikita si Itay. ang mabuti pa umuwi ka na. Ako na lang ang maghihintay sa ate mo. Pero para makasiguro ko sa kinaroroonan niya, tatawagan ko siya sa cellphone para mapuntahan ko siya saan mang lugar siya naroroon. Itay? Marlina, Sino po yung bata na karga-karga niyo?
Sino po yung babaeng kasama niyo? Sige na, be. Mauna na kayong umuwi. Susunod na lang ako sa inyo. Ipabalot na lang ninyo ang mga tirang pagkain sa counter. Sige na. Sige, akin ang bata. Maiwan na namin kayo. Ngayon niyo sagutin ang tanong ko, Itay. Sino ang batang yun? At ang babaeng kasama niyo kumakain dito sa kantin? Anong kaugnayan niyo sa kanila? Anak kong batang yun. Anak namin ni Delia. Ng babaeng nakita mo ngayon kasama ko. Kung ganun, buhay pa ang inay. May relasyon na kayo ng babaeng yun. Oo. Pero ngayong ang patay namin yung ina, may tutuwid ko ng pagkakamali ko kay Delia at sa aming anak. Paano ba itutuwid? Samantalang kami naman ang tinalikuran niyo. Naririnig niyo mo ang sarili niyo, Itay? Na sa ginawa niyo, 3 kaluluwa naman ang isinakripisyo ninyo. Matagal ding panahong nagtiis si Delia. Samantalang itinatago ko sa inyong ina ang aming relasyon. Ngayon, maibibigay ko na sa kanila ng anak ko lahat ng atensyon ko at panahon. Nangako akong hindi ko na sila iiwan kailanman. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na marinig mula sa inyo ang mga salitang yan. Buong pag-aakala namin magkakapatid. Sa pagkawala ni inay, kayo ang sasandalan namin sa mga sandali ng aming kapighatian. Matagal ko na rin namang iniukol sa inyong buhay ko. Malalaki na kayo. Kaya nyo na tumayo sa sarili nyong mga paa. Huwag nyo na akong asahan. Lalayo na rin kami ni Delia. Kaya, baka nga, ito na maging huling pagkikita natin, Merlina. Napakasakit ng ginawa nyo ito sa aming mga kapatid, Itay. Pero wala namang kami magagawa kundi irespeto ang desisyon nyo. Huwag po kayo mag-alala. Isasama pa rin namin kayo sa aming mga panalangin. Pati ako, napaglalangan ng tatay niyo sa mga kasinungalingan niya. At ang hindi pa katanggap-tanggap, ginawa pa kayong dahilan ng mga kahinaan niya. Siguro po, kailangan na lang naming harapin magkakapatid ang mga nangyayari sa aming buhay na hindi namin makokontrol siya. Para makapagpatuloy na rin po kaming makapamuhay ng maayos na magkakapatid. Sa akin, ang mahalaga nitong mga nakaraan ay nagiging normal na ang mga kilos ni Jessa. Unti-unti na niyang natatanggap ang pagkamatay ng inyong ina. Tuwing hapon kasi, isinasama ko siya magsimba. Sabi ko, sa mga panalangin niya sabihin, ang lahat ang gusto niyang sabihin sa inyong ina. Maraming salamat po, Chang. Sa pamamagitan niyo, nagiging madali rin sa amin ang pagharap sa mga problema. Hindi ko kayo pababayaan magkakapatid, Marlena. Dahil lang nabubuhay pa ang inyong ina, kami ang nagturing yung mas magkapatid. Hindi niya ako pinabayaan sa maraming bagay. Minahal niya ako bilang isang nakatatanda niyang kapatid. Ang lagi ko rin pong dasal, sana patnubayan pa po ng Diyos ang aming mga pananaw sa buhay. Nang sa ganun, magkaroon ng kabuluhan ang mga pangarap naming magkakapatid. Dahil hindi po ako nawawala ng pag-asa sa hinaharap. Sa pamamagitan na rin ng aming mga pagsisikap na makaagapay sa agos ng buhay, unti-unti naming naibalik sa normal ang sitwasyon naming magkakapatid. Sa ngayon,
Isa na akong regular line cook sa pinapansukan kong malaking restaurant na pinagrekomendahan sa akin ni Gerald. Sina Drew at Jessa, ini-enjoy nila ang kanilang modular schooling, kasabay ng iba pa nilang mga pangarap. At si Itay, hinayaan na namin siya sa kanyang kaligayahan. Samantalang, pinagdarasal pa rin namin ang para sa kanyang kabutihan. Ako si Merlina. Ito ang aking buhay. Puno ng pagsubok ang buhay. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas na tinatahak at dumadaan sa iba't ibang yugto ng mga suliranin na kung pinsan ay dapat nating pagdaanan patungo sa katiyakan ng ating mga layunin. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Merlina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Cel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang lalaking hindi nagtanim ng galit sa kabila ng nangyari sa kanya. Siya ay si Adolfo. Katapatan sa kapwa at sa trabaho man. Ito ang itinanim sa puso at isip ko ng aking mga magulang. Kaya naman siya ko ring nilakaran. Pupunta tayo kina Diego bukas, Adolfo? Oo, Gracia. O, bakit? Wedding anniversary nila ni Yolanda. Iniimbita tayong lahat. Ay, hindi talaga kayo nakakalimutan sa mga espesyal na okasyon ng kaibigan mong yon, ano? Hindi lang ko kaming kinukumbita, Nay. Pati rin kayo. Oh, siya nga. Siguro namimiss niya ang pumanaw niyang ina. Siguro nga ho. O, Gracia. Maganda ka bukas, ha? Hindi ba pwedeng kayo na lang? Bakit naman? Ba't tayo mo sumama? Oo nga naman, Gracia. Niyayabangan po kasi ako kay Yolanda eh. Tuwing naroroon ako, wala nang ibinida sa akin kundi mga alahas at damit niya. Oh, Kulang na lang sabihin niyang mas mayaman sila sa atin eh. talaga namang mas mayaman sila sa atin. Oo, alam ko. Pero hindi naman dapat ipagyabang ang ganong bagay. Lalo na sa iyong mga kaibigan. Hindi naman tayo nakikipagkompetensya sa kanila eh. Nauunawaan ko ang iyong asawa, anak. At tama siya sa sinabi niya. Ganun din naman po ako, Nay. Alam kong mayabang talaga si Yolanda, pero hindi ko na lang siya iniintindi. Ayoko kasing maging problema namin siya ni Diego. Sana, ganun na rin ang gawin mo, Gracia. Ay, nako. Pagpasok sa kanang tenga mo ng mga pagyayabang ni Yolanda, palabasin mo na lang sa kabila. Ang sarap na kinain natin, di ba, Nanay Aning? Gracia? Ay, oo, Yolanda. Aray, napakasarap mo palang magluto. Ay, naku, hindi ho ako nagluto ng mga yon. Hindi ho ako nagluluto ngayon, no? Hindi na. Bakit naman? Naku, masisira yung kamay ko, yung manicure ko. Ayoko rin mamarkahan ng paso, kaya ayun, kumuha ako ng tagaluto namin. Ako kasi, ako nagluluto para kina Adolfo. Ay, totoo yun. Totoo. Masarap ding magluto itong si Gracia. Kung ganun ang cook ninyo ang nagluto nito mga handa ninyo, Ay, Yolanda? hindi. Nagpa-cater kami. Sikat na caterer yung nag-prepare ng mga handa namin. Ang mahal nga ng charge eh. Pero okay lang. Kaya naman namin. Yabang talaga ng babaeng to. Ikaw, Gracia.
magpa-cater ka na rin. Sa birthday mo. Para maging espesyal naman yung handa mo. Ibibigay ko sa iyo yung number nila, ha? Ayun nga lang. Mahal talaga ang charge nila. Ano, gusto mo? Ay, hindi na. Salamat na lang. Kaya naman namin magluto. At saka, ayos naman sa amin kahit na simpleng handaan lang. Oo nga. Ay, nako. Alam mo ba, maganda yung may special ka ring handa. Para makapag-imbita kayo ng mga VIP. Yun. Yung mga makakatulong para magkaroon ng mas malalaking project si Adolfo. O, para naman hindi siya nagtataga sa mga pipitsuging proyekto. Talaga? Sa'yo magpapanuwa ng building si Sir Romano? Oo. Nagkaayos na kami ng usapan. Next week nga, dadaling ko na sa kanyang kontrata namin. Teka, siyang pinakamayaman sa probinsya natin noon. Oo. At mas mayaman pa siya ngayon, Diego. At nagkataong nagkita kami isang araw, doon nag-start ang pag-uusap namin. Eh naku, malaking project yun, paring Adolfo. Kaya mo ba yun? Oo naman. Teka. Magkano ba kontrata niyo? Ang mabuti naman at dumating ka, Engineer Adolfo. Nagulat nga ako sa pagpapatawag niyo sa akin, Don Romano. Next week mo ang usapan natin, di ba? Actually, tungkol nga doon, kaya kita tinawagan. Oh. Hindi ko na itutuloy ang kontrata ngayon. Oh. Pero bakit ho? Okay, dediretsuhin kita, no? May nakita kong mas mura kaysa sa offer mo. Abat, isang mahusay ding engineer, ha? Ano? Magaling ang nag-alok sa akin. Si Engineer Diego Saldivar. Si Diego? Ang kaibigan ko. Oh, kaibigan mo pala siya. Alam mo, mas mahaba ang experience niya sa trabahong ito kesa sa'yo. Dahil mas una siyang naging engineer. Isa pa, mas mura, mas maganda ang offer niya sa akin, ha? Kaya I'm sorry, siya ang pinili kong gagawa ng building ko. Adolfo, may problema ka ba? Kanina ka patahimik eh. Mula na dumating ka. Nalulungkot lang ako, Gracia. O bakit? Yung project ko kay Sir Romano, hindi na matutuloy. Ano? Bakit nagbagong isip niya? Dahil kay Diego, sinulot niya ako. Ha? Nagawa yun ng kaibigan mo? Oo. Sinabi mismo sa akin ni Sir Romano, inalok niya ng mas mababa sa presyo ko si Sir, kaya siya pumayag. Ang sama naman ni Diego. Kaya nga ako nalulungkot. Hindi pera ang pinanghihinayangan ko, kundi ang pagkakaibigan naming sinira ni Diego dahil sa salapi. Kung ano-ano kasinungalingan ang sinabi niya kay Sir Romano. Walang kwentang kaibigan ni Diego na yun. Sayang ang pinagsamahan namin mula ng high school hanggang college. Kalimutan mo na lang ang nangyari. Marami pa naman project. Mabuti na rin yun nang mapalayo na tayo sa kanila. Hindi magandang kaibigan ang sinungaling at manunulot na tao. Mamukhang pera. Ay, talaga? Ibig mong sabihin, Han, may bibili mo na ako ng kotse? Oo, sabi, Han. Oo. Nasa
akin ang kita ko sa project na gagawin ko kay Sir Romano. Ang galing talaga ng hari ko. Ang husay mong dumiskarte. Abay, dapat lang. At yun ang wala kay Adolfo. Ang utang at diskarte sa mga kliyente. Tama ka dyan. Kaya hindi siya yumayaman eh. Kaya lang, paano kung magalit at awayin ka, Kasi sinulot mong kliyente niya. Kilala ko si Adolfo. Hindi mahilig sa awa yun. Kaya hindi ako haharapin nun. At saka kapag ginawa naman niya yun, kaya ko siyang patulan. Yun ang sabi sa akin ng kaibigan ko, anak. Sige po, payag po ako. 3 building ang ipagagawa ng kaibigan ko doon sa lupa niya. 3 po, Nay? Oo, Gracia. Aba, mahal. Mas malaki ang project na ito kaysa dun sa nawala sa'yo. Kaya nga natutuwa ako, mahal. At hindi lang yun. Kapag nagustuhan daw nila ang trabaho ninyo, ikaw na ang kukunin nila sa iba pa nilang ipagagawa na magkakapatid. Salamat naman. May nawala man sa akin. Higit naman ang dumating. Yun ay dahil tapat ka sa iyong mga kliyente. Kaya hindi ka pinababayaan ng Diyos, Adolfo. Eto na ang juice mo, Adolfo. Oh, thanks, mahal. Napakainit kasi ng panahon, kaya nakakauhaw talaga. Ay, may kukwento pa pala ako sa'yo. Naku ha, marites na ngayon ang asawa ko ha. Oy, mister, Gracia po ang pangalan ko, hindi Marites. At saka hindi naman dapat ikinakapit ang pangalan na yun sa mga chismosa. Dahil maganda naman ang pangalan na yun, Pinibiro lang naman kita eh. O sige, ano ba yung ikakwento mo? Si Yolanda, Oh, nasalubong ko kanina sa mall. Alam mo kung hindi niya ako binati, hindi ko makikilala eh. bakit? Hindi naman malabo ang mata mo. Kasi, ang laki ng ipinayat niya. Baka naman nagpapapayat. Hindi. Na-diagnose daw siya na may breast cancer. Adolfo, anak, Oh, makakauwi ka ba ng maaga mamaya? talaga po maaga ako makakauwi mamaya, Nay. Wala naman po maraming gawa ngayon eh. Bakit po? Galit ka pa ba kay Diego? Kinalimutan ko na po yun. Ayoko magkimkim ng galit. Mabigat mo sa kalooban yun. Salamat naman at sinusunod mo pa rin ang itinuro namin sa iyo ng iyong ama. Siyempre po. At yun din ang itinuturo namin ni Gracia sa inyong dalawang apo. Teka ho, bakit niyo po ba nabanggit si Diego? Patay na kasi si Yolanda. Ho? At ngayon ang 2 gabi ng lamay niya. Kawawa naman si Diego. Maging ang mga anak nila ni Yolanda. Ang bata nilang naulila sa ina. Higit na kaawa-awa ang kanilang mga anak. Dahil balita ko, may malaking problema si Diego. Nakikiramay ako, Diego. Adolfo, Kanina ko lang nalaman. Napakasakit.
maagang iniwan ang aking asawa, ang aming mga anak. Sino pang mag-aalaga sa kanila kapag nakulong ako? Ano ibig mo sabihin? May kaso ko. Idinimanda kasi ko ni Sir Romano at ng isa pang kliyente ko. Bakit? Dahil mahigit 1 taon pa lang, gumuho ng building nilang ginawa ko. Ano? Ba't nagkaganon? Tinipid ko sa materyales para mas kumita ako. Natupad nga ang gusto ko, pero nadimanda naman ako. Diego, alam mo siguro, karma na sa akin ang mga pangyayaring ito dahil sinulot kita. Sinira akong pagiging magkaibigan natin. Patuloy pa rin ako sa matapat na pagtatrabaho para sa aking mga kliyente. Hindi man ako kasing yaman ng iba, hindi ako naiinggit sa kanila. Pagkat payapa ang buhay ko, dahil hindi ako nanloloko. Ako po si Adolfo, itong aking buhay. Kapahamakan ang kahahantungan ng nabubuhay sa pawang kasinungalingan. Mga nagsiganap, si Kid del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Jun Legaspi, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Adolfo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang dakilak yaya. Siya ay si Gemma. Anyos pa lamang ako na magtrabaho ako sa mga magulang ni Irene. Kaya naman ang ikinasal sila ni Paul ay ako ang kinuha nilang yaya ng kanilang anak na si Ivy. Nanatili ako sa kanila dahil na rin sa pagkakasakit ng aking asawang si Nardo. Nagustuhan mo ba ang pasalubong ko, Soren? Opo, Nay. Mukhang masarap po ang mga chocolate na to eh. At ang dami pa po. Si Ivy ang nagsabi sa Mami Irene niya na dalhin namin ang lahat ng yan. Oh, dapat po pala akong magpasalamat sa kanya. Oo, anak. Ay, sige na, puntahan mo na siya sa sala. Makipaglaro ka sa kanya para sumaya naman siya. Opo. Diyan na po kayo, Inay. Tay. Oh, Gemma. Bakit mo ba sinama dito ang alaga mo? Naawa ako, Nardo. Nagpilit siyang sumama nang malamang uuwi ako. Malulungkot lang daw siya sa kanila dahil sa palaging pag-aaway ng mga magulang niya. At hanggang ngayon pala, ganun pa rin sila. Sinabi mo pa. At ewan ko kung magbabago pa yon. Mangyayari yun kung pareho silang magbibigayan. Hindi ka na makapagsisinungaling, Paul! Oh! Kitang-kita ko kayo na babae mo pumasok sa motel! Eh, nakita mo na pala eh. Di wala na kailangan pang aminin. Walang niya ka talaga! Sandali! Ay! Pinagto mo sa akin ang face! Wisit ka talaga, Irene! Kulang pa yan sa mga
Sawa na ako sa kadadaldal mo! Ah, ganon? O, di mag-iwalay na lang tayo! Ayoko na rin makisama sa'yo! Irene, dinalan kita ng juice, oh, at ng paborito mong pastries. Oh, lalagay ko dito sa mesa, ha? Salamat. Ako walang yaya, Gemma. Naging tapat ako sa kanya pagkatapos ito pang igaganti sa akin. Talaga bang hindi na kayo magkakasundo pa? Hopeless case na. Wala na. Pero, paano si Ivy? Magpapadala naman siya ng sustento para sa bata. Yun yung usapan namin. Ako naman, pupunta muna ako sa Hong Kong pansamantala para makamove on. Binenta na rin namin ang bahay na ito. Si Ivy, saan siya titira? Pareho naman kayo uli ng lubos ni Paul. Yun nga sana yung papakiusap ko sa'yo. Sana, alagaan mo pa rin si Ivy. Lalo na sa pag-alis ko. Pero, doon mo na lang sa inyo siya alagaan, ha? Ano? Sige na. Ikaw lang naman ang alam ko na pwede ko talagang pagkatiwalaan, eh. Pero huwag ka mag-alala. Dudoblehin ko yung sahod mo. At magpapadala din kami ng paggastos ni Ivy. Yaya, Gemma. Tana, Ivy. Ito na yung mga mata mo. Bakit ka nang sina Mami at Daddy? Bakit sila naghiwalay? Hindi na kasi sila magkasundo. Kesa naman siya, lalo pang lumala ang pag-aaway nila, pinasya nilang maghiwalay na lang ng maayos. Sabi ni Mommy, meron daw babae si Daddy. Totoo ba yun, Yaya? Yun nga, ang sabi niya. Bakit niya ginawa yun? Di ba bad yun? Ivy, marami talagang nagaganap sa buhay may asawa na sa ngayon mahirap pang ipaliwanag sa'yo. Dahil napakabata mo pa. Pero maniwala ka, hindi dahil naghiwalay sila, hindi ka nila mahal. Ivy, love na love ka nila. Yaya, Gemma. Kaya sana, huwag ka magtatanim ng galit sa iyong mga magulang. Oh, narito ka lang pala sa kwarto ni Ivy. Ano pang ginagawa mo dito? Tulog na naman yung alaga mo. Nilagnat siya, Nardo. Ha? Pinainom mo na ba ng gamot? Oo, bago siya natulog. Gusto ko lang siyang bantayan nang matiyak ko na hindi natataas ang lagnat niya. Paano ko matutulog yan? Dito na lang ako iidlip sa tabi niya. Sige na, magpahinga ka na. Samahan mo na doon si Soren. Aba, marunong ka na maghiwa ng mga gulay. Ivy, Tinuruan po ako ni Zoren at Nanay Gemma, Tatay Nardo. aba, mabuti yan. Matuto ka ng mga gawaing bahay. Makakatulong ito sa'yo balang araw at malilibang ka pa. Saan po ba nagpunta si Nanay Gemma at Soren? Sa palengke. Teka, wala ka namang gagawing assignment. Wala na po. Kaya nga po, tumutulong na ako dito sa kusina. Nakalimutan ko. Birthday na naman pala ngayon ng anak ko. At maraming birthday na niya na hindi kayo nakakasama. Oh, nakikita naman na kami sa video call. Nakikita kami dalawa ni Paul. Iba pa rin yung personal niya kayong makita. Mahawakan, mayakap, mahalikan. Doon niya mararamdaman ang inyong pagmamahal. Tinawagan mo ba si Paul? Oo. Pero wala daw siya sa Pilipinas. Kaya magpapadala na lang daw siya ng pera at regalo para sa anak niyo. Ay, naku, lalaking yun talaga, oo. Hindi na binigyan ng panahon ng anak namin.
Pero sa pangalawang pamilya niya, sagana siya sa panahon. Eh, ikaw, Irene, darating ka ba bukas? Ah, ano kasi, Gemma may sakit ang anak namin ni Alex. Dadali namin siya sa doktor bukas. Pareho lang pala kayo ni Paul. Walang panahon para kay Ivy. Ivy, congratulations. Graduate ka na sa high school ngayon. Oo nga, Soren. May award ka pa. Dahil yun kay Nanay Gemma. Kung hindi niya ako minahal at inilagaan ng maayos, siguro hindi ako lalaking ganito. Oh, baka naman umiyak ka pa. Alalahanin mo, darating yan ang parents mo, ha? Kaya dapat magsaya ka. Nagulat nga ako dahil darating sila. Kasi hindi na ako umaasang pupunta nila ako sa mga special occasion sa buhay ko. Ivy, Sanay na akong wala sila, Zoren. Pero hindi ako masasanay pag wala si Nanay Gemma. Mas mabuti kung mag-dorm ka na lang sa Maynila, anak. Wala namang problema. Ikukuha kita kahit pa apartment. Huwag na po, Daddy. Ayoko po doon. Bakit? Dito na lang po ako mag-aaral sa probinsya. Ha? Meron namang magandang university din dito Pero Ivy, mas maganda ang turo sa Maynila. Kung talaga po mag-aaral ng mabuti ang isang estudyante, matututo siya kahit pa nasa ang school siya mag-aral. Okay, sige. Ang sa akin lang kasi, mas madadalaw kita kapag naroon ka, anak. Mas gusto ko po nakasama si Nanay Gemma. At saka, nakikita ko naman po, tayo, nakikita tayo sa video call. Pwede mo rin naman akong bisitahin anytime. Kung gusto niyo. Loren, nandito na ako. oh, eto na pala si Ivy. Ang bilis mo, ah. Oo, nagmamadali ako nang matagap ko yung text mo. Sinabi mo may sakit si Nanay Gemma. Ikaw naman, Soren. Dapat hindi mo na tinext si Ivy. Nagmadali tuloy yung tao. Magtatampo ako kay Soren pag hindi niya ako tinext. Mahalaga po kasi sa akin na alam ko yung kalagayan niyo, Oh. Nay. Kita niyo na. Sobrang alalang-alala po sa inyo yan. Medyo nahilo lang ako. Sobrang pagod lang siguro. Kasi naman, masyado kayo masipag. Magpahinga kayo at mag-relax din. Oh, yan na, Nay. Hindi lang ako nagsabi niyan. Pati ng anak ng babae. Ayoko po kasi may mangyayaring masama sa inyo. Dahil kayo po, ang pangalawa kong ina. Masaya ako, Ivy. Dahil sa pagmamahal at panahong ibinibigay mo sa akin. Alam mo, napunan mo ang pananabik ko sa anak ng babae. Ivy, Zoren, binabati ko kayo. Thank you. Salamat po, Itay. Salamat po. Congratulations sa inyo dalawa. Lagi sana kayo magmahalan at mag-unawaan. Tatandaan po namin yan, Inay. Kasi kayo po ni Tatay Nardo ang magiging ehemplo namin sa aming pagsasama ni Zoe. Napakasaya ko, Ivy. Dahil ngayon, talagang anak na kita. Dahil manugang ka na namin. Oh, ako rin po, Nanay. Masaya ako. Pinakaway na tayo ni na Balaing Irene at Balaing Paul. Lumapit na tayo doon. Ano?
1 taon na ang aking apo kina Ivy at Zoren. Ang batang aking inalagaan noon, manugang ko na ngayon. Ako po si Gemma at ito ang aking buhay. Tunay na maraming sorpresa ang buhay. Matuto lang tayong maghintay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Janelle Benamin, Rosana Villegas, June Legaspi, si Kit Del Carmen Amor sa papel na Gemma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Mario. Lumaki ko sa hirap, kaya naman naipangako ko sa aking sarili na gagawin kong lahat para hindi tumandang mahirap. Nagtagumpay naman ako sa buhay sa pamamagitan ng puneraryang naging negosyo ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Kumusta, Mario? Ay, okay naman, Wilma. Maganda pa rin takbo ng punerarya ko. Salamat nga pala sa pagbibigay mo ng discount sa mga bulaklak na tinda mo. Natuwa mga kliyente namin. Okay lang yun, basta ikaw. Alam mo naman, malakas ka sa akin. Ako nga lang ang hindi malakas sa'yo. Malakas ka naman Hmm? Kaya nga lahat ng kliyente namin, sa'yo namin itinutulong bumili ng bulaklak para sa kanilang namayabang kamag-anak. Kung talagang malakas ako sa'yo, samahan mo naman ako. Ha? Saan? Gusto kong mamasyal para ma-relax. Malungkot naman kung gagawin ko yung mag-isa. Kaya gusto ko samahan mo ako. Yun ay kung totoo ngang malakas ako sa iyo. Uwi na tayo? Himala. Ano nangyari? Aga natin uwi. Magre-relax tayo. Ayos yan. Sasamahan nating mamasyal si Wilma. Ano? Sasama mo pa ako. Yak naman ikaw lang ang gusto makasama ng babaeng yun eh. Dahil dead na dead yun sa'yo. Kaya nga isasama kita para hindi ako mapikot. Ginawa mo pa akong tagabantay. Huwag ka na magreklamo. Libre naman yun. Hindi ka na. Nakakainis ka naman, Densyo. Bakit? Sumama ka pa sa amin ni Mario. Hindi tuloy ako magkaroon ng chance na masolo siya. Siya may gustong sumama ako sa inyo eh. Para daw masaya. Para ma-relax din ako. Siyempre, boss ko yun eh. Kaya sinunod ko. Si Mario talaga. Palagi na lang humahanap ng paraan para iwasan ako. Ba't kasi pinipilit mo ang sarili mo sa kanya eh? O bakit? Minarito naman ako ah. Binata rin tulad ni Mario. Sa akin, konting lambing lang. Bibigay na ako agad sa iyo. Greg, hindi kita tayo pa no. Joke na nga. Ito naman, nagbibiro lang eh. Ikaw na. Mario, nagpadala ng masarap na merienda si Wilma. Si Wilma talaga, Walang kasawa-sawa sa panliligaw sa akin. Alam naman niyang wala siyang mapapala. Sabihin mo sa mga tauhan natin, sila na lang ang kumain ng merienda na yun, ha? Naku, matutuwa ang mga yun. Pero, ba't nga ba ayaw mo sa kanya? Maganda naman na. Densyo, hindi ko siya mahal. Pero dapat mag-asawa ka na, di ba? Dahil 40 ka na eh. Kaya
kaya mo naman bumuhay ng pamilya dahil 3 punerarya mo. May 4 kang pamasadang jeep at sariling bahay. Oo nga, maginhawa na ang buhay ko ngayon. Malayo na sa kahirapang naranasan ko nung araw. Pero wala naman dito ang tunay na mahal ko. Ibig mo sabihin, may mahal ka iba. Sino? Nasaan? Mario, salamat ha. Binigyan mo ng malaking discount yung friend ko sa kinuha nilang kabaong. Okay lang yun, Wilma. Nakita ko naman na kailangan nila ng tulong eh. Ay, siya nga pala. Pinagluto kita ng paborito mong ulam. Ha? Ito nga ang dala ko, oh. Organic lahat yan. Gulay, tsaka yung inihalo ko. Organic din ang bigas. Sana magustuhan mo. Wilma, hindi ka na dapat nag-aabala pa eh. Masaya ako sa ginagawa ko. Hayaan mo na lang ako. Pero ayokong umasa ka. O hindi mo naman ako pinaasa. Huwag kang mag-alala. Pag may nobya ka na, titigil din ako. Klaro, ha? Klaro, gising na. May dala akong lugaw. Kumain ka. Tapos, painumin kita ng gamot. Klaro. Hoy. Klaro? Klaro? Bakit ayaw niya magising? Diyos ko, malamig siya. Klaro! Asawa po! Gumising ka! Inay! Bakit po ka sumisigaw at umiiyak? Tay, ano po nangyayari kay Tay? Ang tatay niyo, mga anak! Ayaw na magising! Itay! Itay, gumising kayo! Wala na si Itay! Cindy! Iniwan niyo na tayo! Kayo bang mga anak ng namatay? Opo, sir. Ano ba pangalan niyo? Ako po si Arjo. Panganay po ako. Arjo. Ako naman po si Cindy. Bunso po. Ulila na ba kayo sa ina? Hindi po. Buhay po pong nanay namin. May kinausap lang po siya na tutulong sa amin. At teka, nasa lang ba kayo ng tatay niyo? Nasa loob na ba? Ayan po. Sabi po kasi ng tauhan ninyo, kausapin mo muna daw po kayo. Hindi. Ang bangkay. Si Kuya Claro? Kilala niyo po ang tatay namin. Oo. Kaibigan ko ang tatay niyo. Isang mabuting kaibigan. Mahigit 20 years na kami hindi nagkikita. Siyang laging tumutulong sa akin noon kapag may problema ako. Mabait po talaga ang tatay namin, Totoo yan. sir. Totoo. At nakakalungkot na sa ganito kalagayan ko pa siya nakita. Pagdating ng nanay niyo, sabihin niyo na wala na kayong babayaran dito sa punerarya ko. Tulong ko na ito sa inyo, lalo na kay Kuya. At sabihin niyo rin sa nanay niyo, gusto ko siyang makausap. Sir Mario, narito na po ang nanay namin. Mario, Luisa, buhay nga naman. paano nangyari na naging mag-asawa kayo ni Kuya Claro? Dahil natalikuran mo noon ang obligasyon mo sa amin ng batang dinadala ko. Si Claro ang sumalo. Ha? Pinakasalan niya ako. Sinagip sa kahihiyan. Ano? At si Cindy, siya naging anak namin ni Claro. Patawarin mo ako, Luisa.
Bata pa tayo noon. At alam mo naman na pareho lang tayong mahirap. At dahil sa takot kong hindi makaahon sa hirap, iniwan ko kayo. Pero hindi ko kayo nakalimutan. Patawad. Ibig niyong sabihin, Inay, hindi po ako anak ni Itay. Oo, anak. Si Mario ang tunay mong ama. Inilihim namin ang lahat sa iyo dahil yun ang ibig ni Claro. Hindi. Hindi. Ibig mo sabihin, Mario? Kaibigan mo matalik na namatay? At inari ng anak ang anak mong lalaki? Oo, Densyo. Naduwag ako sa aking obligasyon, kaya ginawa ko yon kay Luisa. At natakot ako na lalo kaming maghirap. Kaya iniwan ko siya na nagdadalang tao. At yung dalagita, anak na ni Luisa yun at puro kaibigan mo? Oo. Masalimot pala ang buhay mo, pare. Si Luis ang dahilan. Kaya kahit maginhawa ng buhay ko, hindi ako nag-aasawa. Dahil mahal ko pa rin siya. Hindi ikaw naman ninang tumayong ama sa anak niya. Kung sa anak niya kay Claro. Yun talagang gagawin ko. Tanggapin lang nila ako. Luisa, dahil libing na si Kuya Claro. Oo nga. Maraming salamat sa tulong mo. Dahil sa iyo, nagkaroon ng maayos na burol at libing ang asawa ko. Karapat dapat lang yun sa isang mabuting taong katulad niya. Mamimiss ko si Itoy. Cindy, handa akong maging pangalawang ama mo kung papayag lang kayo. Ano? Alam kong napakaaga pa nito pero alam ko rin maunawaan ako ni Kuya Claro. Luisa, gusto kong malaman mo na kayo ng ating anak ang dahilan ng pagsisikap ko. At hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Mario. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa mga pagkukulang ko sa inyo. Katapos ng pagpapabayaan niyo sa amin, gusto niyo patawarin namin kayo agad. Mahalin, hindi niyo mabubura sa puso namin ang kabutihan ni Itay. Alam ko yun, anak. At hindi ko pupurahin sa puso yung alaala ni Kuya Claro. Ang pakiusap ko lang, bigyan niyo ko ng pagkakataon na makasama kayo. At kung hindi man mangyari yon ngayon, handa akong hintayin ang tamang panahon. Hindi ako agad napatawad ni Arjo, ngunit tinanggap niya ang tulong ko sa kanila. Hindi ko naman sinayang ang pagkakataong ibinigay niya. At dahil sa tiyaga, ngayon ay isang buong pamilya na kami. Dahil nakamtan ko na rin ang pagpapatawad at pagmamahal ng aking mag-ina. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Mario at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, at Phil Cruz sa papel na Mario. Naglapat ng angkop na tunog, Jelly Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang natatanging kasaysayan
nakapupulutan nyo ng mga aral sa buhay at ito ay ilalahad sa atin ni Lynette. Isa akong tour guide. Masaya ang aking trabaho dahil naman kumikita na ako, nakakapamasyal pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Opo, Tito. Natanggap ko na yung perang pinadala nyo. Mabuti naman. Pinadalhan kita kasi nag-aalala ako eh. Baka mag-ECQ dyan at mahintong trabaho nyo. Pwede wala kang magagamit sa mga pangangailangan mo. Salamat po. Mula nang pumanaw si na Mami at Daddy, hindi kayo nagkulang ng pagsubaybay at pag-aalala sa akin. Kapatid kong mami mo, Iha, at anak ng turing ko sa'yo. Isa pa, akong katiwala ng lupain nyo dito sa probinsya. Kaya dapat lang, Lynette, ibigay kong pangangailangan mo. Sige po, Tito. Salamat po uli. Ingat po kayo dyan, ha? Hoy! Bye! Hoy! Bakit hindi mo sinabi sa tito mo na wala na tayong trabaho dahil nga sa pandemic? Eh kasi Rosette, bala kong surpasahin si Tito. You mean, uuwi ka sa probinsya nyo? Oo. Ayaw kong abutin ng ECQ dito. Hoy! Sama mo naman ako. Oo ba? Mabuti pa nga kasama ka para mas masaya. Mabuti pala nagpunta ako rito. Kung hindi, may iwan pala ako sa pansitan. Grabe ka naman, Bernie. May ganyan pala kayong balak eh. Di nyo man na ako tinext. May tampuristic na isang to, Lynette. O di kung gusto mo, sumama ka na rin. Talagang sasama ako sa inyo. Magtatampo ako ng gusto pag iniwan nyo ako. Oh, sabi ko na eh. Gustong sumama ni Bernie, kaya siya nagtatampo-tampuhan. Kaya lang, Lynette. Ano? Hindi naman kaya magalit ang tito mo. May kasama kang lalaki. Mabait si Tito Totoy. At saka hindi madumi isip noon, kaya ayos lang kahit sumama ka. Ang ganda naman ng pangalan ng tito mo. Tito mo siya, pero Totoy. Ikaw talaga, Bernie. Hoy, Lynette, Patawa ka. may binata bang anak ang tito mo? Naku, Rosette, malas mo. Dahil matandang binata si Tito Totoy. Surprise! Aba, Lynette, hindi mo sinabing uuwi ka. Talagang sinadya ko po yung Tito dahil gusto ko kayong sorpresahin. Matagal na kasi tayong hindi nagkikita. Kaya naisip ko, dito na lang ako mag-spend ng ECQ. Ganun ba? Opo. Um, Ay, kasama ko nga pala yung mga kaibigan ko, si Bernie at saka si Rosette. Magandang hapon po. Ay, sir, good afternoon po. Magandang hapon din sa inyo. Dito na lang din ang itawag niyo sa akin, total naman. Mga kaibigan kayo nitong pamangkin ko. Oh, see guys, sabi ko na sa inyo, mabait ang tito ko. Kaya wala kayong dapat alalahanin. Alam mo, ang sarap talaga sa province. Fresh lang ang air, pati food. Fresh din. Kaya pala isang tambak ang kinain mo kanina. Uy, nagsalita akong hindi kumain ng isang tambak. Pareho lang naman tayo. Oy, Bernie, Hmm. baka mapikon sa'yo si Rosette. Sige ko, hindi ka nasasagutin yan. Wala naman akong tinatanong sa kanya. Eh? Saka hindi naman ako nanliligaw. Oo nga naman, Lynette. Kasi ikaw ang gusto niya. Ay, nako. Tama na nga kayo. O, gusto niyo bang mamitas tayo ng prutas? Maraming hinog na mangga. Ni, hindi ako marunong makitang puno. Huwag kayong mag-alala. Ako na lang ang mamimitas sa mangga para sa inyo. Yan si Bernie. Laging maaasahan. Eh, matanong ko lang, Lynette. Bakit hindi na nag-asawa tito mo? Sabi ni Mami, pihikan daw si Tito. Alam nyo, sabi ng mama ko, mahirap daw yung pihikan. Kasi pag nagmahal daw yun, hindi tumatanggap ng pagkabigo. Ewan ko lang. Wala naman na ikwento si na Mami na minahal ni Tito. Pangalawang gabi na namin dito kina Lynette. Pero hanggang ngayon, namamahay pa rin ako. Hirap pa rin ako makatulog.
Lalabas muna ako ng kwarto. Magpapahangin uli ako katulad kagabi. Ay, katulad ng dati, ang tahimik pa rin dito. Mga kuliglig lang ang maririnig. Malayong malayo sa buhay namin sa lungsod. Na kahit gabing-gabi na, maingay pa. Malamang sina Lynette at Rosette, madaling nakatulog ang mga yon. Ba, ang tito ni Lynette, gising din pala siya. Saan kaya siya pupunta? Teka. Aba, hinawi niya yung kurtina. At may pintuan sa likod ng kurtina. Pero hindi halata. Buti na lang, hindi niya isinara. Natatanaw ko pa. Pero, anong gagawin niya? Aba, may hagdanan din pala doon. Saan kaya pupunta yun? Bakit siya bumaba doon? Ang tito ni Lynette. Ano kayang meron doon? Lalapit ako. Maghahanap ako ng mapagkukublihan. Gusto ko talagang malaman kung anong meron doon. Kung bakit nagpunta doon ang Tito Totoy ng ganitong oras ng gabi. Hindi ko alam na may sikretong daanan dito, Bernie. Kasi matagal na akong hindi nagpupunta dito. Baka naman basement yun, Lynette. Pwede. Mahira naman kasi kung magtanong ng tungkol sa bahay na ito nun kay Mami. Ang ipinagtataka ko lang, bakit siya nagpunta doon ng hating gabi? Pagkatapos mga 30 minutes bago siya bumalik. Ha? Alam mo, gusto kong puntahan yung lugar na yun eh. Kaya lang, ayoko namang gawin yun ako lang. Kaya sinabi ko sa inyo. Ikaw talaga, Bernie, oo. Napaka-adventurous mo. Bahay ni Nalinito, maya ka naman, Oo Joe. naman oh, para ka namang hindi adventurous ah. Kaya nga naging tour guide ka, di ba? Dahil ganun ka din. O sige, puntahan natin yung lugar na yon ngayon. Kaya lang sabi mo, may susi yun. Eh, wala si Tito, napunta sa bayan. Akong bahala. Alam niyo naman tong kaibigan niyo. Laging handa. Yakang-yakang buksan yun. Lynette, Rosette, tingnan niyo ang nasa maliit na kwartong ito. Oh, isang babae, Lynette. Tsaka mukha siyang buntis. Oh, sino kayo? Ako si Lynette. Pamangkin ni Tito Totoy. Bakit narito ka nakagapos? Si Mang Totoy. Masama siya. Sino ka ba? At bakit ka nagsasalita ng ganyan sa tito ko? Ako si Ana. Binukot ako ng tiyo mo. Ha? Dahil hindi ko tinanggap ang kanyang pag-ibig. Diyos ko. Si Tito? Nagawa niya yun? Oo. Ang sama niya. Walang hiya. Paulit-ulit niya akong pinagsamantalahan. Oh my God. Kung ganun, ikaw ang pinuntahan dito ni Tito Totoy kagabi. Oo. Nagpunta siya dito kagabi. Yung dinadala mo, si Tito ba ang... Oo. Bunga ito ng kahayupan niya. Maawa kayo. Tulungan niyo ako makalabas dito. Tsak na hinahanap na ako ng tatay ko. Tay! Ana, Thank you. anak ko. Salamat sa Diyos at narito ka na. Matagal kitang hinahanap. Maging ang mga pulis pero hindi ka makita. Dinukot at tinago po ako ni Mang Totoy. Doon sa basement ng malaking bahay. Ano? Ang ulo niya. Kaya pala hindi na nagpupunta dito dahil tinago ka niya. Maulit-ulit niya akong ginahasa, Itay. Hanggang magbunga ang lahat. Hayop siya! Papatayin ko siya! Wag! Wag po! Paawa kayo sa tito ko! Si Lynette nga po pala, Itay. Mamangkin ni Mang Totoy.
Nagbakasyon po dito sa probinsya kasama yung mga kaibigan niya. Tinulungan po nila ako makalaya nang matuklasan nila ang lahat. Mang-Eno, hindi po kami masamang tao. Kailangang magdusa ang walang yun. Kailangan! Tito, bakit? Bakit niyo ginawa yun? Anong ibig mo sabihin, Lynette? Alam ko na po ang lahat. Ang pagdukot at panggagahasa niyo kay Ana. Hindi kayo dapat gumawa ng ganun. Sinira niyo ang buhay niya. Patawarin mo ako. Mahal na mahal ko si Ana. Pero sa kabila ng maraming beses na pagsasamantala ko sa kanya, ayaw pa rin niyang pakasal sa akin. Kaya ayoko siyang palayain. Dahil sa ginawa niyo, makukulong kayo niyan. Tama na. Tama na, Lynette. Huwag ka na umiyak. Nakulong ng tito mo. Hindi na natin mababago pa ang lahat. Nasasaktan pa rin ako sa nangyari sa tito ko. Pangalawang magulang ng turing ko sa kanya. Yan pala. May masama siyang ginawa. Buti na lang pala. Nagbakasyon tayo rito. Nakapagligtas tayo ng isang buhay. At isang pagkakamali ang ating naituwid. Ilang taong nakulong si Tito. Nalulungkot pa rin ako sa nangyari sa kanya. Subalit, alam ko rin na kailangang panagutan niya ang kanyang kasalanan. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Lynette at ito ang aking buhay. Walang lihim ay hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Jeneline de la Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Lynette. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.